Hello. Good morning po sa ating lahat. Yes, amen. Thank you, Lord. At Sunday na naman po. Good morning po sa inyong lahat, Pastora, Manang Jo, Nanay, at sa lahat po ng sali sa Zoom. Welcome po sa Kingdom Builders Foursquare Gospel Church, Kawayan. Ayan. Sabi nga ni Lord, kung merong isa o dalawa na nagkatipon-tipon, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Nasa atin po ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. At welcome sa ating lahat na narito po. Welcome kay Sister Maya, kay Ayams, tsaka sa dalawang chikiting niya. Ayan, kay Sister Vance, kay Brother Raymond, si Junior, si Althea, at si Nanay. Thank you po sa ating lahat sa inyong pagdalo. Yan, hindi po aksidente yung pagpunta nyo dito. Kayo po ay pinapunta ni Lord God dito para makinig sa kanyang salita. At maraming salamat din po sa ating preacher ngayon, si Pastora po, Pastora Lilian. Siya po yung gagamitin ni Lord ngayon na mag-preach po ng salita ng Diyos. Amen. Welcome po. Thank you. At lahat po tayo sabay-sabay. Psalm 91, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord. I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Amen. Praise God. At dumako naman po tayo sa, tama ba, sa ating tithes and offering. Praise God. Supposedly si Sister Beth ang mag tithes and offering, but then for some reason something happened. So, ako po, ihanda po natin yung ating mga tithes and offering. At babasahin ko lang po sa Leviticus 27:30, sabi dito, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. Amen. It is holy to the Lord. At sa Tagalog po, lahat ng ikasampung bahagi, 10, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So, yun pala, ang 10% of anything na
na bunga o binhi, anything na o labor na, ginawa po natin ay yung 10%, it belongs to God. For it is holy. Sabi doon, it is holy to the Lord. Amen? And sa Malakay 3:10, sabi doon, bakit nga ba gusto ni Lord na magbigay tayo ng 10% sa Kanya? He owns everything, heaven and earth, He owns. So why God demands o nagdi-demand siya na ibalik sa Kanya ang 10%? So let's go to sa Malakay 3:10, sabi niya, bring all your tithes and offering to the storehouse. So that, bakit daw natin dadalhin doon? Upang sa ganun may pagkain. So that there is, anuhin ko doon, sa Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. That is the reason na God is commanding us to bring tithes sa storehouse, upang sa ganon there is food in my house. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, that there will not be room enough to store it. Okay, my question is, do you have a room or a storehouse that when the blessings, na kung yung blessings ay dadating sa inyo, do you have a storehouse? Do you have a storehouse? So, it's just struck me in this storehouse. What is a storehouse? It is a place kung saan po natin ilalagay yung blessing. Ganon din, sabi din, bring the whole tithe into the storehouse. Storehouse, ibig sabihin, yung simbahan ng Diyos. Ibigay po natin daw doon upang sa ganon may pangangailangan. Anything na kailangan ng church ay mai-provide. Amen? It's not hindi kinukuha ni Lord yung 10% na babalik sa Kanya. No. Upang sa ganon there is, para matugunan ng lahat ng pangangailangan sa church, and not only that, upang sa ganon, yun yung paraan. Upang sa ganon ay ma-open. Sabi, to open the floodgates. Yun pala ang susi, yung pagbibigay, upang sa ganon mabuksan ang floodgates of heaven so that it will pour blessings into us. It will pour blessings into our storehouse. Meaning into your storehouse as a family, or storehouse as a church, or storehouse as an individual. So, ini-encourage ko po ang bawat isa na subukan po natin ang Diyos. And I'm pretty sure, sabi niya, hindi ka mapapahiya. It is because it's God who said it. His word is settled in heaven. His word will never return void. Kumbaga ang lahat, kung ano ang sinabi ng Diyos, tunay na magaganap. So, sabi niya rito, test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates. So, ang sabi ko nga, ang susi upang sa ganun ma-open, like a door, you need to have a key upang sa ganun mabuksan yung door, di ba? So, the key is our obedience in giving. And it is, sabi nga na magbibigay ka, not grudgingly. Kumbaga, yung kusang loob sa iyo na magbigay. Because God loves a cheerful giver. So, sa araw na ito, I would like to encourage everybody to just give. Siguro sabi nyo, I have 10 pesos na lang na natitira dito sa wallet ko. Ibibigay ko pa ba? Test God in that situation. Anong situation mo ngayon? Do you need money? Do you need health? Do you need provision? Do you need protection? Do you need anything? Anything under the sun. God, sabi niya, test Him in this.
Any situation that we may have right now, marami tayong pera, wala tayong pera, nangangailangan tayo. Subukan mo ang Diyos and He will open the floodgates of heaven for you. It's God. Everything is possible to God. Believe me, brothers and sisters. It happened to me, and I'm pretty sure it will happen to all of us. Amen. So it's just a matter of obedience. Obedience, brothers and sisters, is the key to open the floodgates of heaven. Okay, let's pray. Father, thank you, Lord, for truly you are our good God. Truly you are faithful. Every morning, Lord, your faithfulness is always new every morning. Great are you, O God, in our lives. Sa pagkakataong ito, Panginoon, sa aming pagbibigay, Lord, hayaan mo, O Diyos, na bukal sa aming mga puso, Panginoon, na magbigay. Ibibigay po namin, Panginoon, ang mga bagay na kung saan it's so dear to us, and you said that we will test you in that, and you will just open the floodgates of heaven. Thank you, Lord, sapagkat tunay nga na we are just trusting in you, Lord God. We know that you can do all things, that you are our provider, that you are the restorer of our soul. And we thank you, Lord, for providing our everyday need, providing, Father God, everything that we need in this life, whether it is spiritual, it is physical health, oh Lord, whether it is financial, whether it is protection. Lord, thank you, because you love us so much, Lord. You gave your only begotten Son, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. How much more, Lord God, the everyday need that we need in this life. Thank you, Lord, because you said to your word that we will seek first your kingdom, in all these things, Lord God, it will be added unto us. Thank you for your promise. Thank you for your words that is settled in heaven, that it will come to us, Lord God, on time. It will come to us, Lord God, that it will truly, for sure, it's sure foundation, Panginoon. Your words is a sure foundation in our lives, and we will just cling unto it. We will just receive, Lord God, what you have in store for us. Lord, thank you so much for this wonderful time, wonderful day. Bless each and every one of us. Bless, Lord God, my brothers and sisters who are in need especially. Thank you, Lord. Prove yourself strong. Prove yourself true, Lord God, sa buhay ng bawat isa. We give you glory, Lord God. We thank you for truly you are our good God, and you will never withhold good things, Lord God, sa iyong mga anak. We thank you and we bless you, Father. Be glorified in this, in our offering, in Jesus' name. Amen. Praise God. Oh, and also I want to pray, Father, the tithes and offering that we received today. Thank you for blessing it. Thank you, Lord, that those offerings will just be used, Lord God, for the expansion of your kingdom here on earth. And I just pray, Father God, that multiply, Lord God, those offerings that we receive today. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Tayo po ay tumayo. Let's feel the presence of God. Hallelujah. Hey, let's do praise. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Amen.
Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Oh, heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. Dancing your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. You conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. Dancing your freedom, awaken alive. Oh Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. Dancing your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. You know great things. Amen. Hallelujah, Lord. You have done great things, Lord God. Thank you. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Ang pagmamahal mo, Lord, walang malim sa amin, Panginoon. We sing love on the line. Your love on the line. To bear away sin that was mine.
I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I've known you
before us. Who will believe? Sing the song of ages to the Lamb. He's the highest, your name. He's the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy,
We worship you, we glorify you in the name of Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Hallelujah. And the angels cry. Thank you, Lord. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy holy forever. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Joe, Yes po. shall we stop screening or what? Oh, yeah, Naka-stop ka na? mag-share po kayo, di ba? Ano, Isabella, can you stop your share screen, please? Okay, Thank thank you, thank you. Hi, good evening and good morning. Yes, it's dark now, and there it's past 10 o'clock. Good morning, and I'm so happy that I have a chance na makita ko kayo ngayon. And shall I tell them that you're thinking, sweetheart, na dadalaw tayo sa kanila? Yeah, so potentially pinagpe-pray namin kung kailan, pero dadalaw kami diyan sa Kawayan. Very soon. And thank you for inviting me tonight, and share ko ang aking PowerPoint ko in a little bit. But before I start, I'm just wanting really to give you the message that you need to hear. So I trust ang Holy Spirit talaga ang nagsasabi sa akin. And you can tell your neighbor, sabihin nyo, talaga nakakarinig tayo, di ba? And God wants to hear us, to teach us. And after all, He's with us, right? And so it's really important na nagagather tayo every Sunday corporately as a church because God is glorified. Amen. So for tonight, let me share my PowerPoint now. Nakakatawa nga, hindi ko itatry kong save. Hindi ko save. Ayaw ni AI ng Tagalog. Hindi rin maintindihan ng Tagalog. So nilagay ko sa baba, the Father's Heart.
Noon tinanggap niya. But anyway, sa panahon natin ngayon, ibang-iba na, no? Wala tayong kaalam-alam sa mga tungkol sa AI noon. Pero ngayon, nakikita na natin, naisip ko nga ang Antichrist na pagagawing irbulto nagsasalita daw, di ba? Di AI yon, di ba? Pinrogram din lang ng mga taong hindi magandang puso. So today, i-share ko ang ang katungkulin ng Ama. And in-English ko na lang ng simple, the Father's heart, para lamang at tanggapin ng computer. Pero here it is. Uh, Na-realize ko, ang tanda ko na. Can you imagine? I'm gonna be 68 sa panahong to. Kakatuwing kaibigan namin dito, sabi, Pastor, huwag mo sasabihin ng edad mo. But anyway, hindi ako nahiya because alam ko na nakalipas na maraming panahon at mas makasasabi kong marami na ako na-experience, di ba? Na mai-share ko sa inyo. So today, as I was meditating kahapon pa, na-recognize ko na sa buhay ko at sa ating lahat, napaka-importante ng katungkulan ng Ama, di ba? Pero kung makikita mo nga lang, ang daming broken family dahil ang mga fathers, marami sa kanila they're not ready to be a father, nabubuntisan ng girlfriend, tapos tatakas sila, o kaya naman mag-asawa, tapos hindi nila makayang maging ama, umalis din sila, o kaya may asawa na sila, tapos may iba pang babae. Hindi maganda ang nangyayari sa ating kultura, hindi lamang sa Amerika. Of course, mas grabe dito sa Amerika, pero dyan sa atin, sa Pilipinas, ganun din, di ba? Lalo na yung mga iba-ibang nagpupunta kung sa ang ibang dako na mga ama o ang mga ina ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. So nakikita natin ang maraming brokenness na buhay, di ba? So I hope na talagang makuha natin kung anong ibig sabihin ano sinasabi sa atin ng Panginoon. And nung pinag-aaralan ko to, talaga nabe-bless ako. And I hope na mabless din kayo at makakatulong sa ating paglaki as children of God, di ba? Ang una kong PowerPoint dito ay sa Malachi. Sa Hebrew, sinasabi nila yung Malachi or Malaki. Pero sa Tagalog, Malakias siguro. But anyway, ano ba ang sabi doon? Sorry ha, kung mali ang aking pronunciation. But it's in Malachi 4, chapter 4, verse 5. Kaparehong libro daw ng binasa ni Sister Josie about yung tithing sa Malachi 3:10, right? So, itong librong Malachi, Prophet Malachi is the last prophet they thought because nasa last siya ng Old Testament. But actually, hindi siya ang last prophet ng Old Testament. Ang pinaka-Old Testament na propeta natin ay si John the Baptist, right? John who baptized Jesus sa Jordan River sa Israel. At subalit dito sa libro natin, pansinin ninyo, pero hindi nyo siguro ako makikita. Ewan ko lang. Itong libro natin, tingnan nyo sa gitna. Itong iisang page lang kaibahan, isa lamang. Tapos Matthew na, ano yun, 400 silent years ang tawag sa Biblia. Kaya nung isulat si Malachi, there were several prophets na sunod-sunod until him. Pagdating ni Malachi, tapos na, 400 years, tawag ng mga scholars, silent years, dahil talagang hindi na nila narinig ang Panginoon. Noon, narinig nila ang Panginoon magmula kay Moses, kay Abraham, mga prophets, propeta, King David, si Nathan, lahat ng mga prophets, they had a way na talagang magsasalita ang Panginoon. Kahit nga lang dun sa mga damit nga lang ng mga priest noon, may mga jewels silang iba-iba ang kulay at dahil lang doon marunong makipag-usap ang mga tao sa ating Panginoon. So ngayon ang tayo namang mga magulang ngayon, alam nating may ama tayo, ang ating ama, ang God, right? Napapansin nyo, tayo,
yung mga talagang Kristiyano, komportableng tumatawag sa God, the Father, Father. Dahil si Jesus mismo ang nagturo sa atin how to pray to God, right? The disciples, sabi, Dear Jesus, sabi niya, turuan nga po ninyo kaming magdasal. At si Jesus, ang unang-unang tinuro niya, call God our Father. Kung may relasyon ka sa Panginoon, dapat maging confident tayong tumatawag sa ating amang Diyos na Father sa English. Sa Hebrew, Abba. Abba. It's the most dearest, endearing way to call God. Abba. Parang impersonal father mo. Daddy. It's like daddy. Right? So, through this, basahin natin si Malachi, and then we will find out kung paano talaga dapat makitungo ang ating ama sa kanilang mga anak at ang anak sa kanilang ama. Dahil noon pa man may balak na ang Panginoon. Ang Panginoon may balak na yan mula pa ng unang-unang panahon. Kahit na sino man sa atin, ako kung minsan nung bata ako na naghihirap ako sa buhay, sabi ko, bakit ba ako pinanganak sa ganitong pamilya na ang dami-dami namin? Hirap na hirap ako dahil ako na lang at least pakiramdam ko ba napapagod ka dahil 14 ba naman kami, pang-apat ako. So, siyempre, ang dami ko pang sumunod sa akin na pinalitan ng diaper. Nung panahon yun, walang diaper, puro lampin na tela. Naku, maglalaba-laba ka pa. Anyway, sa panahon to, ibang-iba na. Subalit, ang tunay na hindi pa nagte-change ay ang sinabi sa Biblia, Jesus Christ is the same yesterday and forever. Right? So, dapat natin tandaan na ang ating Ama na gumawa ng lahat at nag-create sa atin ay tunay na mapagmahal sa atin. Mahal niya tayo, may plano siya sa atin. Subalit ang plano ng Panginoon, dahil sa disobedience ng tao, hindi rin tayo nakikinig, ay hindi nagagawa at napapaiba sa timing ng Panginoon dahil sa kagagawa natin. Subalit ang maganda sa Panginoon, palaging siyang, sabi nga sa scripture ni Skepolo, God is able to turn evil for good. Kaya kahit na mangyari pangit, subalit kung anak ka ng Panginoon, gagawa at gagawa siya ng paraan para maituwid ka at matulungan ka niya. Talagang yun ang puso niya, talagang mahal niya tayong lahat. At makikita natin dito sa ating mga PowerPoint na ang ginamit niyang nasyon ay ang Israel. Okay, so Malachi, ang pinaka-last bago kay St. John, um, ang nagsabi nito at makikita natin kasunod, 400 years, right after nung sabihin ni Malachi ito, ay sasabihin din ni St. John after 400 years of silence. Okay? Malachi 4:5. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Wow! Ano sinasabi ng Panginoon sa oras na ito? Ito nga yung sa Malakay 3:10. Tinuturuan niya ang mga tao at nagbibigay siya ng tulad sa Malakay 3:10, nagko-complain ng Panginoon kasi hindi nakinig ang kanyang mga propeta, ang mga tao, ang mga nasyon sa kanya. Hindi sila nagbibigay sa church. Kaya nagalit ang Panginoon at kung hindi ka susunod sa Panginoon, ay iaano yung kanya, merong punishment. Okay? God is a holy God, but He is judge. Kailangan nating tandaan yun. So, sinabi ko na sa inyo na 400 years from this, sa St. John, mababasa natin. Ganun din ang sinabi niya. Hawig, pero merong konting pagkakaiba. Okay? So, ang gusto ko munang sabihin sa inyo, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isisugo sa inyo si Propeta Elias. 'Di ba si Elijah, sa panahon dito, sa oras na ito, wala na siya. Nasa heaven na siya. Si Elijah, isa sa mga propetang hindi namatay.
nakita ng kanyang servant na siya ay nakuha at nakasakay sa isang um, uh, ano nga ba 'yon? Ay nakalimutan ko kung anong pangalan sa Tagalog, chariot na umakyat sa langit. Kinuha ng Karwahe? Panginoon. Ha? Karwahe? Karwahe? Karuwahe, karuwahe. Thank you. Thank you. Karuwahe, chariot. Yeah. Yeah, isa siya sa mga hindi namatay. Na si Enoch ang una sa Old Testament panahon pa ni Genesis, tapos ngayon si Elias sa Kings, 'di ba? At ang promise ng Panginoon, gusto niyang makita ang mag-aama at ang mga anak ay magkakasundo. At kung hindi magtatagumpay si Elias sa gagawin niya sa pagdating yon, darating, ito sabi ng Panginoon, pupunta ako dyan, bababa ako dyan, magtutungo ako dyan, at ganap na wasakin ang inyong bayan. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Alam nyo, kasi alam din niya ang mangyayari in the future. Sinasabihan lang tayo ahead. Subalit tandaan nyo, ang ating Panginoon ay mapagmahal and He already had given us grace. Tingnan natin ang susunod. Ang kakilakilabot na araw, tingnan ko rin sa kabila kung sinabi ni St. John. Sa Malachi 4:5, sa English, tingnan natin to, ha? Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. Tandaan nyo, kakilakilabot and the great dreadful day of the Lord. Ang description, right? His preaching will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. Talagang gusto niya magkaroon ng magandang relationship, right? Ang mga ama at anak. Pero kung tutuhanin, tingnan nyo talaga ang ibig sabihin ng context, talagang nararapat lamang ang ama at ina. Okay? Otherwise, I will come and strike the land with a curse. Pag hindi kayo nakunog, hindi kayo nagmamahalan, ika-curse ko kayo. So, nung bata tayo, paano nating tinuruan ng ating tinuruan ng ating mga magulang? Kanya-kanya ama natin, 'di ba? Yung iba sa inyo may mga parents pa. Ako patay na si Papang, matagal na, pero natatandaan ko kung paano niya kami pinalaki at tinulungan at in his own way. Nung bata ako, hangang-hanga ako sa ama ko, and then I realized nung paglaki ko na at nabasa ko ang Biblia na hindi pala tama lahat ang ginawa ng ama ko kung paano kami pinalaki. So, 'di ba, ang napaka-importante sa ating mga magulang, okay? Ngayon naging Kristiyano na ako, na-realize ko na kailangan na huwag ka kagad magagalit. Kung meron kang nakitang hindi maganda o may sinabi ang anak mo, unang-una talaga ay ang tawag ko sa English, pause. Bumilang ka ba up to 100? At least ako, bibilang ka pa, ano ba itong ginagawa ng batang to? Ano ibig niyang sabihin? So, mag-start ka na mag-umpisa kung sakaling may sinabi anak mo na hindi ka kaigaya sa pandinig mo. Ano yung reason? Ano rason? Bakit niya sinabi yon? At bakit niya ginawa yon? So, kailangan bago tayo gumawa, kahit sa asawa natin, kahit kanino man, dapat nating alam dahil sa scripture na gagawin natin ang tama, right thing, at saka right attitude, 'di ba? Kung minsan ang bata sasabihin sa, "Oh, gagawin ko," pero yung mukha naman niya mukhang sampalok, 'di ba? Hindi right attitude. At obviously, ang heart din niya ay hindi tama, 'di ba? Dahil makikita mo ang puso pagka pinapakita sa yung attitude ng tao. Kung minsan naman, ano naman, ginawa mo ng right way, ginawa mo ang right thing, tama lang ginawa and everything, pero ang heart mo naman, hindi rin tama, di ba? So, makikita mo, kailangan tayo lahat, tama ang heart natin, right ang attitude natin, right thing ang gagawin natin, according to the scripture, right? Pero hindi tayo natutong gano'n. Hindi lahat ng magulang natin gano'n, 'di ba? Dahil sila din ay nagkakamali. So anyway, ngayong Kristiyana tayo, ang maipapayo ko ulit, ako nakatulong sa akin yung pause. Hindi ko ginagawa, hindi lang sa anak ko ginagawa 'yon.
pati na sa mga apo ko ngayon. At saka syempre, pag talagang lola ka, mas marami ka parang pasensya sa mga apo mo. Ewan ko nga ba kung bakit. Para bang sobrang lalo ang pagmamahal mo sa mga apo mo. So, yun, isipin natin ang dahilan, di ba? Para bakit sila um, gumagawa ng ganon. Tapos, yung mga anak natin, kailangan makita nila sa buhay natin na merong sa Tagalog yung consequence kung ano man ang mali na gagawin nila, 'di ba? Kung masyado tayong maluwag, masyado tayong permissive, hinahayaan lang natin, doon magkakaroon ng pagkakataon ang diablo na talagay ma-confuse ang mga anak natin lalo na pag laki nila na magtatrabaho nila na sila o kaya makikisama sa ibang bahay. Kasi kung magtatrabaho sila pero ugali nila ay kapareho ng ginagawa nila sa atin, sa ating pamamahay na hindi sila marunong ng time, hindi magrespeto ng mga oras at saka mga promise nila, hindi sila ginagawa yon, ang mga trabahong ipinramis, hindi nagagawa. Ikaw siguro mapapagtyagaan mo, pero yung kanilang boss, hindi yun mapapagtiyagaan at saka kasama sa mga trabaho. Di ba? So, sino maghihirap? Ang anak mo. Mahal mo nga siya, pero hindi ka naman habang buhay mabubuhay uh, para spoilin natin sila. Di ba? I love my kids, my grandkids, pero for sure, their boss will not love them the way you do. So, kailangan matutuhan nila ang dapat gawin na tama, na alam nating tama sa ating pamuhay-muhay at pang-araw-araw. At saka isa pang natutuhan ko din na ginagawa ko sa anak ko at ginawa ko sa mga anak ko at apo, mag-insist talaga tayo. Sabihin ko insist kasi importante na matuto silang verbal apology, manghingi ng pasensya o patawad. Kasi sa English, sinasabi nang mag-confess ka, okay, tanggapin ko, nagkamali ako. Kasi sa English, sa Greek, Hebrew, the root word ng confess to one another. Yung sasabihin mong or I will agree. You say the right thing. You say the same thing at saka or in agreement with God. Yun ang ibig sabihin ng confess. Because you want to agree with the right thing, with the right attitude, and with the right heart sa Panginoon. So, ang sa English, Greek from Hebrew is homologio. Ayun nga ibig sabihin, in agreement. And you are saying the same thing. Kaya yung mga bata, pag hindi mo naturuan na, Daddy, nagkamali ako, pasensya na po kayo, patawarin niyo ako. Kung hindi nila masabi yon sa kanilang pamilya, na very close tayo, privately, hindi nila masasabi yun sa ibang tao, lalo na sa ating Panginoon. So, batang-bata pa sila, kailangan maturuan na sila on how to be humble and how to have that attitude na kung mali, tanggapin nilang sila'y nagkamali. At malaman naman nila na sa Biblia, sinabi ng ating Panginoon, He is always faithful to forgive us and to cleanse us from all our sins. Dapat matandaan din na alam ng bata din ng ating Panginoon ay mapagbigay sa atin at mapagmahal at hindi pa nga tayo nangihingi ng patawad, pinatawad na niya tayo dahil si Jesus ay natagapagligtas natin, di ba? Hindi pa tayo ni pinanganak, namatay ni si Jesus, noong pa man pinatawad na niya tayo, kinakailangan lamang natin tanggapin sa ngayon. At saka ang mga batang ipapanganak pa lamang, may plano na ang Panginoon sa kanila din, di ba? At ang kasunod na masasabi ko sa inyo, bago natin basahin si John, is this. I-affirm natin ang reconciliation. So, okay, kailangan, wag mo nang gawin yan, ano nangyari, at ngayon ang bata sa iyo pupunta, Daddy, Mommy, nagkamali ako, sinuntok ko yung kapatid ko, hindi ko naman, naglalaro lang ako. Kaya lang talagang napasobra. Kung talagang yun ang sinasabi niya at alam mong yun ang sinasabi niya. Pero gusto mo siyang matuto ng leksyon na maging ano siya sa susunod. Maingat siya. O kung lalo na kung talagang kasalanan niya. Pero kahit naging kasalanan niya, nanghingi siya ng patawad, ay pagbibigyan mo siya, di ba? Pero hindi mo na siya hayaan na wala siyang consequence. Kailangan ma-feel pa rin niya na
siya ay, dahil sa mahal mo siya, ay i-chastise mo siya. It's like child rearing in Tagalog. Um, chiding, iyon sa Greek is child rearing. Ibig sabihin, i-chastise mo pa rin siya. Kasi kung hindi mo na siya pagsasabihan o papaluin kahit man lang konti, dapat kung anong ginawa niya, yung gagawin nating punishment is kapareho lang. Yung asawa ko noon, um, pinaparusahan niya yung anak ko nung, kasi late sila. Dumating sila ng alas 12 ng gabi galing ng prom nila. Dumating sila 12:09. Ini-expect namin dumating sila ng 12 ng midnight. Dumating sila 12:09. Aba, yung asawa ko ang tapang-tapang, hindi man ako kinausap. Pinarusahan nilang, hindi kayo makikipag-usap sa mga kaibigan nyo ng 1 buwan. O 6 na buwan yata or something. Sobra naman yung punishment na yun. 9 minutes lang na late. Sa traffic lang magmula sa school, di ba? So, sabi ko sa kanya, ikaw yung aking ika-curfew eh, sabi ko sa kanya. But, kailangan naman tama lang, comparable naman sa mga ginawa nila, di ba? Dahil, ang Panginoon mapagmahal sa atin, pero tinuturuan din niya tayo ng leksyon. Ina-allow din niya ang other things na mangyari sa atin kahit alam niyang hindi maganda, kung alam niyang kinakailangan ma-experience natin ang isang bagay para tayo mabalik sa Kanya kung tayo man ay naliligaw at totohanang matikman natin ang Kanyang pagmamahal sa ating lahat. At tingnan natin ngayon, ang sinasabi ni Saint John, okay? Sabi si Lucas, ito yung chapter 1, Dr. Luke, right? Talagang sinundan niya din si Jesus habang siya'y nagdudoktor at lahat ng ginagawa ni Jesus, binabantay niya at siya ay tunay na magandang author. Talagang nakasama din niya si Paulo nung buhay pa si Paulo, kaya marami siyang nakita at narinig. Itong panahon na si Zacarias ay dinalo ng anghel. Just for the sake na makita ninyo ang buong context, nilagay ko to. Pero ang pinakadulo lamang nito ang talagang gusto kong matandaan nyo. At least, basahin natin ang storya. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Nagpakita ang anghel para lang siya sabihan ng magandang news, di ba? Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. But, of course, alam na ninyo yung istorya, di ba? Hindi naniniwala, nakita naman ng Panginoon ang puso ni Juan. Hindi siya talaga naniniwala sa puso niya. Nagtataka siya, paano mangyayari to? Gusto ko nabasa na natin ito. Si Elizabeth ay hindi magkanak. Matanda na sila. Right? Hindi na pwedeng mabuntis sa natural. Pero, sumunod pa rin ang Panginoon at binayayaan pa rin sila dahil ang Panginoon ay talagang nakakagawa ng mirakulo. Sabihin mo sa katabi mo, ang Panginoon ay hindi nawawala ng mirakulo. Ang buhay natin ay maging mirakulo din, right? Pag tayo nagtitiwala sa Panginoon at naging ehemplo sa mga tao nakakakita sa atin na tunay, ang Panginoon ay gumagawa pa ng mirakulo sa ating pamuhay-muhay. Sabi nga niya, ikaw ay matutuwa at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamagitan niya ay maraming lalapit sa Panginoong Hesus na naputol ko tong aking 16, sabi niya, sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. So may reason, may purpose kung bakit si Juan the Baptist ay hinayaang ipanganak ng Panginoon na mirakulo pa dahil ang mga Israelita. Narinig niyo sa Malakay 3:10 na binasa ng ng ating Sister Josie. Sabi doon ninanakawan nila ang Panginoon. Ang mga Israel, ninanakawan nila ang Panginoon kasi hindi nagbibigay sila sa Panginoon ng tithes. So,
10% lang hinihingi ng Panginoon, hindi pa nila binibigay sa church, sa synagogue, sa simbahan, sa templo. Sa oras na 'yon, at saka ngayon, sabi niyang Panginoon that's 400 years ago, maraming Israelita ang magbabalik loob. Gusto niya talagang bumalik ang pagmamahal, ang relationship nila, kagaya ng dati. Kasi talagang nakaplano na ang pagdating ng ating Savior na si Jesus, right? 17, sabi niya. Tandaan niyo yung binasa natin kay Elias. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Napaka-rich nito, ha? Tingnan mo, sabi nga sa English, tingnan ko kung nilagay ko sa English. Okay, here. And he will turn many Israelites to the Lord their God. He will be a man with the spirit and power of Elijah. Tandaan nyo, hindi siya si Elijah. He is also a man, John the Baptist, is like Elias. Meron siyang spiritong kapangyarihan na binigay na taglay ng Panginoon. At ang espiritu niya parang si Elijah. Ang Panginoon, siya lang ang nagbigay ng kanyang anointing at empowerment. Right? At tingnan niyo, basahin natin to. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Ang ano niya, ang ine-expect ng Panginoon dahil kay John the Baptist, magkakaroon ng bagong nasyon. Nagkaroon nga ba? Yes. Israel nagkaroon ng finally, after a few years, ang Israel ay naging natanggap na as a nation noong May 14, 1948. So yung prophetic nito ay nangyari dahil sa pagdating ni Jesus, right? At nangyari na natin ang mga prophecy na nangyari all the way hanggang sa ngayon. So, si John the Baptist, hindi siya si Elias, kundi he's a man with the spirit and power of Elijah at ang nagbigay ay ang Panginoon. And he will prepare ang mga puso ng mga Israelita sa heart para tanggapin nila ang ating Panginoong Yesus. Tingnan mo pa, he will turn the hearts of the fathers to their children. Again, ang relationship ng ama sa kanilang anak. And he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. Ang sinabi ni John the Baptist, inexplain pa niyang mabuti ang sinabi ni Malachi. Pero makita mo dito, sabi niya, he will turn the hearts of the fathers to their children and he will cause those who are rebellious. Sino mga rebellious? Mga rebellious usually sa ating mga anak, right? Usually, ang mga teenagers, akala nila lahat alam na nila, di ba? Pero sabi niya gano'n, darating talaga ang panahon dahil sa ang ama, kung talagang naintindihan natin kung paano magkaroon ng relasyon sa ating mga anak, ay magkakaroon lang wisdom ang ating mga anak. Kasi napaka-importante talaga na turuan natin ang mga kaanak-anakan natin. Doon sa sinasabi ko nga pala, nakalimutan ko sabihin, after nung maparusahan mo na yung anak mo, usually yung ginagawa ko, sinasabi ko, o sige, pinatawad kita, patawarin mo na rin ako, okay? Kahit napapaluin pa rin kita, okay? Mahal pa rin kita, okay? Kahit na pinalo kita. Pinalo kita dahil mahal kita. Well, kuminsan di magandang pakinggan para bang hindi totoo. Pero totoo yun, di ba? Sometimes ang sinabi ko rin kanina, sometimes God allows things to happen in our life. But the good thing, He's able to turn around ugly things and evil to anything that will bring glory and honor to Him. Ganon din tayo dapat sa ating mga anak. Pag napatawad na natin sila, huwag na nating ulit-ulitin pa ang ginawa nila. At huwag na natin sambitan pa yung kundi mahalin natin, hagkan natin, at sabihin sa kanila that I love you. Okay? Never forget that you tell your grandkids, your children, I love you. So, tingnan natin, bakit kaya alam nating lahat ang Israel
ang ginamit ng Panginoon para makilala natin ang ating tagapagligtas na Diyos, si Jesus, right? Bakit kaya ah, ano ang ginawa ba ni Abraham? Si Abraham, ano naman yan eh. Mm, uh, alam ko naniniwala siya sa isang Diyos. Pero may mga tao din naman noon na iisa lang Diyos nila, monotheistic sila. Pero marami din ng maraming Diyos-Diyosan, di ba? Pero basahin natin. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako nang natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Tandaan niyo to, basahin natin ulit. Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. See, kung may relasyon, dapat walang secret, di ba? Walang sikreto sa ating Panginoon. Lahat sinasabi niya. Lahat ang plano niya at ang pinramis niya, kagustuhan niya, hindi niya nilihim sa atin. Lahat ay sinasabi niya ahead sa mga propeta pa. Subalit, tayo nga lang ang may kasalanan, di tayo naniniwala. Tulad ng binasa natin ngayon, alam ba ninyong ang dami, ilang libo ang salita tungkol sa kahirap-hirapang darating, kadumal-dumal, or whatever describe nyo, the great day of the Lord, yung mga sinasabi, or the end time, mga ganyan, yung sa unang binasa ko, di ba, sa Malakay. Ang, ang tingnan natin si, unang-una, sabi niya, look, I'm sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord. Sinasabi ko kanina, kakilakilabot sa Tagalog, right? Tapos, dito naman kay John, yung pinakahuli, tingnan mo, uh, uh, sa pagbabalik loob, di ba? Gusto, again, pareho sila ng kagustuhan. Gusto talaga ng Panginoon ang lahat ng tao, lalo yung mga Israelita, ay magbalik loob sa Panginoong Diyos. Right? Dahil darating at darating ang panahon na the end of time. At alam niyo, ngayon na yon, malapit na ang end of time. Pero bago ko pakita sa inyo na totoo yun, ito, basahin natin sa Genesis nga, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Very transparent ang Panginoon sa atin, ang pagmahal niya, ginawa na niya lahat para sa atin. Sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Bakit nga? Kadami naman tao, di ba? Sa pamamagitan niya, dito ang dahilan. Dahil sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Through Abraham, all the nations in the whole world, God will bless. Verse 19, pinili ko si Abraham upang turuan niya. Turuan niya. Di ba yung mga ama, kailangan matutuhan natin ang naintindihan natin sa Biblia kung paano talaga maging tunay na ama at kung paano palakyan ang ating mga anak, di ba? Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yan, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Okay? Pinili niya dahil ang alam niya, dahil alam ng Panginoon tayong lahat, si Abraham na magagamit niya na talaga magturo sa kanyang mga anak, Israel. At hindi lamang ang mga anak niya, kundi tayo, dahil tayo ay grafted na sa Israel ngayon. Sa fig tree, di ba? Dahil ibang klase naman yon sa araw na yon, kung hindi pa nyo naintindihan yon. Pero tayo ay inadapt ng Panginoon sa lahi ng Israel. Kaya sa Espiritu, si Abraham, siya ang ating spiritual father, at sa flesh naman ngayon din, tayo ay our brothers and sisters na natin ang mga Israelites. Kasi naging father natin si Abraham. See, sabi niya, kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya.
Sabi nga ng Panginoon sa kanya sa Genesis 12, all nations will be blessed and every nation that blessed Abraham is going to be blessed. That's why we need to bless the people of Israel. Ngayon, tingnan natin dito, paano ko naman, itong tanong ng tatay, maging serious tayo tsaka honest. Usually, hindi naman ng tatay, mas marami sa ang mga tatay ang hindi malapit sa Panginoon. Usually, ang mga babae, di ba, nagdadala sa mga asawa sa simbahan, tsaka sa mga anak, di ba? Sino nagpapatulog sa mga bata? Usually ang nanay. Sino nagpe-pray sa mga bata? Di ba? Usually ang mga nanay. Sino ang nagbabasa ng Biblia bago matulog? Kasi ang nanay. Sino ang nag-a-attend sa mga special gatherings? Ang nanay. Marami talaga nagagawa nanay. Dahil sa hindi ako nanay, sinasabi ko to. Alam ko naman, naintindihan niyo ibig ko sabihin. Hindi ko naman pinabababa ang mga ama. Pero ang dinggin natin ay ang Biblia. Magmula pa noon, ang Panginoon talaga ay inutusan na niya ang mga lalaki, kalalakihan talaga ang maging spiritual fathers sa pamamahay. Talaga, so anong dadagdagan kong isipin ko, Mrs., ano pa ang dapat ko pang gawin? Magpe-pray ba ako sa pagkain? O ano, ganito ba? No, ang puso ko, dapat ang mag-asawa mismo, dalawa kayo, na ayaw naman talaga ng Panginoon ng divorce, di ba? Tsaka separation, kundi ang mag-asawa ay iisang puso lamang. That's why sa prayers at tsaka sa blessing ng mga marriage, the two shall become one, di ba? That's a miracle. Imagine, out of you, magkakaanak kayo. And usually, ang kailangan ay fruit of love, right? So, tingnan natin, how can the Word of God be real to you? Dahil sa Biblia. Hindi ko ginagawa-gawa lamang ito dahil sa Biblia. Buksan natin sa Psalm, mga awit 78, sa verse 1. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Sino nagsasabi nito, di ba? Kundi ang Panginoon, right? Inyong dinggit, ulinigin, salita kong binibigkas. Number 1, listen to the word of God. Listen to the voice and hear the voice of God. Di ba? Number 2, itong aking sasabihin na ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ibig niya sabihin, kung ano yung lalaman mo at napag-aaralan natin sa ngayon, ituturo mo sa inyong mga anak. Na yung mga nangyari pa noong unang panahon, kailangan, lalo na ito mga mahiwaga, ang pinanggalingan natin. Ang Exodus, papaano nangyari yon? Sino si Moses? Sino si Pharaoh? Ano ang nangyari? Bakit nagkagano ng Israel? Ano nangyari diyan sa may dagat? Paano nabuksan yon? Ano ang 10 parusa ng Panginoon? 'Di ba? Iyon ang sinasabi ng Panginoon na puno ng hiwaga dahil our God is an awesome, miraculous God. But gusto niya tayong malaman natin ang nangyari noong una pa. Sabi niya, magbuhat pa ng una, kailangan isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Sa anak mo, sa mga grandkids mo, isasabihin sa mga anak nila, all the way on para sa generations. Right? Mga gawang itinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Lahat ng mga ginawang mirakulo ng Panginoon, pinakita niya sa mga Israel, kagustuhan ng Panginoon na talagang masabi natin sa mga anak din natin ang mga nangyari. Gawin nating gumawa tayo ng paraan para maintindihan tayo ng ating mga anak at mga grandkids. Right? So, maging personal ba ang storya? So, sa English, ang
kung ang ibig sabihin ng kung minsan mahirap kasing ano yun sa English eh. Pero bed 5, room number 5 ito. Napapansin yung nurse nga ako, no. Palagi ako nagsasabi ng bed 5. Kasi yung mga pasyente, sinasabi namin kung minsan bed 1, bed 2, bed 3. Which is not right. Dapat pangalan. Pero it was a bad practice ng mga nurses na tinatry pa rin nilang alisin. Dapat i-identify natin ang mga tao sa pangalan, di ba? Hindi sa number. Pero nakakapagtaka talaga kahit sabihan mo ako, pag nagkwentuhan kami magkakaibigan, pag nag-usap ka tayo, at tatandaan mo ba nung isang araw, nung yung bed number 5 at saka yung number 3, ganitong ginawa? Mas para bang natatanda namin. Hindi na namin natandaan ang pangalan, pero yung mga nangyari at ang kung nasaan sila, natatandaan pa namin. So, patawad, right? Pero tingnan mo sa number 5. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob itinatag, mayroon siyang kautusang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad, ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. So, ang kagustuhan ng Panginoon, we have to know. Anong sabi niya? Ang salita niya. Makinig tayo. Dinggin at ulinigin at gawin. Napaka-importante gawin ang salitang binibigkas ng Panginoon. Right? So, there are times na hindi natin maintindihan, subalit ang Holy Spirit is so faithful to always teach us all things. Hindi natin masasabi ito sa ating mga anak pag wala tayong maikukwento. Di ba? So sinabi ko sa inyo at naway makikinig kayo. Talagang tingnan natin ulit dito sa sinabi ng number 1. Look, I'm sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. Right? Ito ang sinasabi panahon and time. Ang tagal-tagal na nito, ilang thousands ago na. Mga more than 4,000 years na. No, ang 3,000 years ago nito, nung sinasabi niya na piniprepare ng heart natin, right? The dreadful day of the Lord arrives. And I'm telling you, it's right at the corner. At sabi ka, kilabot na araw ni Yahweh, right? Isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Nawala na siya, hindi pa siya namamatay, right? Nakagaya ng lahat ng tao. Pero, ang mangyayari, sa sinasabing end of times, ito pakikita ko sa inyo, daghan in an instant, rapture. Alam ko, naintindihan na ninyo to. Pero gusto kong tandaan ninyo, si Elijah, dito ang sinasabi ng Panginoon na darating siya. Maraming scholars na naniwala dito sa 3.5 years, babalik si Elijah at saka si Moses. Sila ang two witnesses. O yung iba, iniisip nila si Enoch, kasi si Enoch hindi rin siya namatay. Pero lahat ng mangyayari dito sa 3.5 years, ay kapareho ng mangyayari sa Exodus noon. Nagdilim sa buong Israel, maliban na lang sa Goshen, sa lugar ng mga Israel. Naging dugo ang tubig, nag-hail, so iniisip ng marami na si Moses ang darating at saka si Elijah. So, ako naniniwala akong si Elijah at saka si Moses. Pero walang timing dito. According to the scholars, ang pagdating ng panahon ngayon ay nandito na. Malapit na tayong magra-rapture. Nandito. Magmula dito, tsaka dito ay almost 2,000 years na tayo. At magmula kay Adan at saka hanggang dito ay 4,000 years na. At maraming scholars, according to the Bible stories, na God only has given us 6,000 years. Kaya maraming, dahil dito, 4,000 magmula kay Eva at Adan hanggang dito pagdating at pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. Magmula dito ay 2,000. Mahigit ng 2,000. Tandaan ninyo, one day sa Panginoon ay ilang taon ba? Is 1,000 years sa atin, di ba? So, pangalawang araw pa lang mahigit dito ng Panginoon. Tayo,
ilang years na, di ba? Darating na siya. Yung hindi nakakaintindi sa rapture, i-advise ko kayo na magtanong kayo o kung kailangan, just tell me and I will prepare a simplified study or a sermon. Hindi ko tatawagin sermon kasi mostly study yan eh. Sa rapture, if you want to understand it at magkaroon tayo ng question and answer. Okay? So, ang sinasabing pagdating ng Panginoon, yung kakilakilabot na yon o tsaka the great, end time is already here. The rapture is the A phase, first phase ng pag-return ni Jesus. Pero Jesus return na talagay tatayo siya dito sa mountain of Mount Olives, ay dito na. Alam niyo kung sino kasama niya? Ang mga saints na tawag. Sino sila? Ikaw at ako. Kung si Jesus ang iyong ama, tagapagligtas, ay mapapasama ka dito. You will not be left behind. At kasama mo si Jesus na babalik. Right? So, that's a very good thing to know, ma-understand nyo. Kaya dapat kahit na malapit na, dumating ang panahon, right? Hindi tayo dapat matakot. So, gusto kong maano sa inyo na alam ko itong 5 na to, sundan lang natin beds and room 6. Ay, so sorry, number 6. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Ang kagustuhan talaga ng Panginoon sa atin, ang Ama, ang Ina, ay matuto talaga tayong makinig sa kanyang salita. Mulat-mulat pa sa umpisa, ang Panginoon ay maganda na ang plano sa atin. Tingnan mo sa Israel kung ano, dito sa Isaiah 65, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinabi ko na sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Ang Panginoon, noong pa man, sa propeta na Isaiah, sinabi niya to, ito'y para sa mga Israel. Okay? Israel ang salitang ito. Pero tayong mga Gentiles, tayo ang ginamit ng Panginoon para mapalapit ang mga Israel sa Panginoon. Dahil tayo mga Hentil, tinanggap natin si Jesus na tagapagligtas. Subalit, hindi pa tapat hanggang sa ngayon kasi hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi pa nagra-rapture kasi darating daw siya pag talagang marami na talaga, mas marami na ang tumanggap sa Kanya. Dahil sabi ni Pedro, ayaw ng Panginoon na kahit isa man lamang ay magdusa. Kasi ang hell is real. Ang hell ginawa at saka lake of fire ginawa ng Panginoon para sa mga anghel na nagkasala. Subalit, ang nangyayari, marami ding nagre-rebellion sa Kanya, sa ating mga tao, at mapipilitan siyang itapon nila sa lake of fire ang mga yon. Hindi kagustuhan ng Panginoon, kundi kagustuhan ng taong nagkakasala at nagre-rebelde sa ating Panginoon. 'Di ba? So, ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Pero kahit nasa malapit na, ayaw ko kayong matakot. Subalit, ang dapat natin gawin ay magsaya. We are so blessed na every Sunday nagkakaroon kayo ng tsansa na magkasama-sama at mag-usap-usap tungkol sa kabaitan at ang ating Holy God at nagwo-worship tayo, di ba? And God is pleased. He is pleased and He's happy for that. You become a testimony talaga. And God is going to be rewarding yan. Hindi lang sa ngayon, kundi sa future na pagdating natin. According to Jesus, sa Matthew, sa bandang itong 7 years na to, tayo, dahil ang church ay magra-rapture, nasa heaven tayo. Basahin niyo yung John 14, 1-3. Sabi ni Jesus, I'm going away to prepare a place for you so that when everything is ready, I'll come back to take you so that you will be with me. How long? Forever. Kukunin niya tayo and then we'll stay out there habang nagtitribulasyon dito sa earth. Tayo naman dito ay merong marriage lamb.
with the Lamb. Marriage Supper of the Lamb. Ay, siguradong masarap ang kakainin natin. Yes, kakain tayo doon kahit hindi tayo nagugutom, mag-enjoy pa rin tayo. Right? But God is good. Now, bago tayo magtapos, kasi nakita kong almost oras na, is to tell you na ang tulad ng sinabi ng ating sister na si Josie kanina, binasa niya ang Malakay 3:10. Nung sinasabi niya yon, uh, I was moved. Sabi ko, kasi may napakinggan akong nagtititingin ako sa YouTube at nakita ko ang sinasabi doon. Maybe I'll advise you to take a look at it. Life of the uh, ano ba yon, big churches, mga rich churches. Ang dami nilang sinabing mga churches all over the world. They're multi-million. Ang mga bahay nila ay million-million. May mga ilang eroplano sila and everything. So, nagkakaroon ng usap-usapan na hindi naman tama yon. Ang gusto kong sabihin sa inyo ay nakakasakit tingnan ng ating mga ang mga preachers din, hindi naman marami, ilan lang naman sila ay kung minsan napapasobra na ang dahil naniniwala silang binayaan tayo ng Panginoon, hindi na sila marami sa kanila ang hindi na satisfied sa simpleng pamumuhay. Nasanay na sila sa mga sasakay ng private jet, sa mga luho ba ng katawan and everything. Hindi ko sinasabi to dahil sa nainggit ako, dahil gusto ko rin ng maraming pera. Dahil ang pera naman, ang Diyos din ang nag-allow niyan, silver and gold, di ba, para magamit natin. Subalit, ayaw din ng Panginoon tayo magdusa at maghirap sa buhay. At sinabi ng Panginoon ang katotohanan, hindi nasisinungaling ang Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Numpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga Israel. Dapat nagbibigay sila ng 10% sa kanilang templo pero hindi nila ginagawa yon. Ginagamit na lang pang sarili. But ito ang sinabi ng Panginoon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya ako lamang sinasabi ito mga kapatiran ay hindi para sabihin, magbigay kayo sa simbahan, magbigay kayo sa simbahan, magbigay kayo sa simbahan. No, hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, gusto ko matandaan nyo, ang tanggapin ninyo ang salita ng Panginoon na, uh, na siya, ibibless niya tayo pag tayo ay nag-o-obey sa Kanya. Hindi lamang sa finances. Bawat halimbawa sa relasyon, mabe-bless din tayo kung matuto tayo makinig sa mga tinuturo niya sa atin sa Biblia. Sobra naman dami. Malalaman ko bang lahat? Hindi. Kahit mga ilang percent lang tungkol sa relasyon ng pag-aralan natin tungkol sa pamumuhay ng mag-asawa at pagpapalaki ng mga anak. Kung yun lang ang alaman natin at sundan natin, ang banal na espiritu tuturuan tayo. Tungkol naman dito sa tithing, ang tunay na magbigay sa buong puso, kung ano makakaya mo, ang sabi ng Panginoon, nabigay siya ng 10%. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam at ang iyong puso. Yung ibang tao nga nagbibigay, yung mga maraming mayaman na hindi bino-broadcast at sa telebisyon, nagbibigay ng siguro 50% ng income nilang milyon-milyon. Dahil mahal nila ang Panginoon, may mga taong ganun din. Hindi lang itong mga taong masyadong nag-e-enjoy sa buhay nila at luho ang kanilang pinapakita sa tao. Kung minsan hindi man siguro sila maluho, nagkataon lang magandaan talagang bahay nila. Pero ang Panginoon nakakaalam. Hindi na tayo ang magpo-point sa kanila, kundi ang Panginoon ang bahala sa kanila. Ang tangkilikin natin ay ating sarili, ang ating pananambahan, relasyon sa ating Panginoon at ating simbahan. Ating simbahan ay parang kadugtong ng ating pamilya, di ho ba?
Kasi na-experience ko dito sa ospital namin, yung mga namamatay, kung minsan wala man lang silang simbahan, wala man lang nagpe-pray sa kanila, wala man lang bumibisita sa kanila. Talagang hanggang sa last moment ng kanilang buhay, hirap na hirap sila. Sapagkat ang mga taong namamatay, kahit na may sakit sila, Kristiyano sila, nakikita ko na bibisitahan pa sila ng angels, nagkakaroon pa ng miracle sa simbahan. Yung akala mong mamamatay na, nabubuhay pa. Bakit? Dahil nag-aaral tayo tungkol sa sinabing by Jesus' stripes, we are healed. Right? Ang mga scriptures, pag sinabi mo yan, magkakatotoo yan. May power ang scriptures, right? Kaya, pating to sinabi ng Panginoon na sinumpa ko kayo, sinumpa niya ang Israel na mahal niya, anak niya, at ginamit niyang si Jesus ay manggaling sa bansang ito, hindi niya pinagkahiya. Subalit, ang asam ko lamang, ang puso ko, ay sundan natin ang Panginoon. Kasi naalala ko nung bata ako, hindi ko alam to. Malaki na ako, nandito na ako sa States na malaman ko to sa simbahan. Yung best friend ko mula sa college, na Kristiyano na noon pa, ay nagta-tights pala. Tapos hindi niya sinabi sa akin. So, nung sabihin ko sa kanya, bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Geng? Sabi ko, kasi sabi niya, nahiya ako, baka sabihin mo gusto ko lamang. No, ang dapat natang tandaan, aking mga kapwa is Kristiyano, ay sabihin ang katotohanan. Bahala na ang Panginoon sa kanila kung ano ang isipan nila. Tayo, sumunod tayo, na ang Holy Spirit nagsalita sa atin at sinundan natin. Kasi alam nyo, ako lang mag-isa dito sa Amerika noon. Wala yung asawa ko. Mag-isa lang ako, ang anak ko lamang, single mother ako noon. Pero nung malaman ko ang tithes, wala rin akong maraming pera. Nagpapadala ako ng Pilipinas, nagbabayad ako ng bahay ko, ng kotse ko, pero ang one thing na hindi ko kinalimutan ay ang mag-tithes. Pagkasweldo ko pa lang, nakaseparate na yon, ibibigay ko lahat dahil naniwala ako talaga sa Biblia. At alam niyo ngayon, kahit na 68 years old na ako, hindi ako, dapat akong maghirap. Right? Dahil si Satanas, kung minsan pag nanakawan ka niya, ngunit sabihin mo dito, verse 11, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang iyong pangapananim at mamumunga na nang sagana ang inyong ubasan. Ibig sabihin ng Panginoon, lahat ng binigay niya sa atin, i-increase pa niya. Hindi, we can never outgive God. Basta ang puso mo ay tama lamang. Tithing, hindi lang pera. Ang oras na ginagawa nyo, pagsisilbi sa Panginoon, dyan sa pag-worship, it's a form of tithing. Dahil ang oras nyo, instead na magtrabaho kayong overtime, ibinibigay nyo sa Panginoon. Pero ang kabuuan talaga ng mensahe ko ay ang puso natin, ang puso ng ating Ama. Ang puso ng ating Ama ay walang, 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 ano ba yung ibig sabihin nun? Hindi yung salitang malampakundangan, kundi yung tayo, hindi natin nakikita how much He cared for us until now. Noong pang unang panahon, pinreprepare na tayo sa pagdating niya at malapit na nga lamang. Sobrang lapit na, kaya kailangan talagang maging matatag tayo dahil sinabi ng Panginoon mismo sa libro, may maraming deception ang mangyari sa panahong ito. Dahil ang Satanas at ang mga dark angels, they work together para tayo pagnakawan, para magsinungaling tayo, para gumawa ng gulo na dapat nating paniwalaan. Subalit sa ngayon, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ay magtiwala tayo. Ang tao ay maraming nasasaktan kung ang pinag-usapan ay pera. Kaya ang mga pastor natatakot magsabi at naaawa dahil ang mga taong Pilipino daw ay hirap na. Samantalang sinabi ng Panginoon, hindi naman ang mga pastor ang nangihingi, kundi ang Panginoon ang naguutos. Ang dapat lamang natin tandaan ay ang puso natin. Naniniwala ba tayo? Susunod ba tayo? Dahil sabihin ko sa inyo, ang Panginoon, pag talagang naniwala ka sa Kanya, ang sabi niya sa akin dito, sa English, sabi niya, prove me now. Test me now. Minsan lang sinabi ng Panginoon yun, test ninyo ako kung ang pinangako ko, ang sinumpa ko ay hindi ko gagawin.
Dahil mabibless kayo, my brothers and sisters, when you really trust God in every area, especially in this giving, dahil ito ang challenge. Makita mo naman ang daming iskandalo dahil sa pera, di ba? Because ang tao, ang human tendency natin ay mahalin ang pera instead na magpasalamat at binigyan tayo ng Panginoon pera para magastos, right? So ngayon, I will have to stop dahil oras na. I just want to pray a prayer of blessing to all of you. Okay? Nakikinig pa rin ba lahat? I pray na nakatulong ang ating discussion for tonight. Pero I would like to pray a blessing for you now, okay? Heavenly Father, Lord, tawag ko sa inyo, Father, ngayon because you're not only God, right? You made us. You made yourself to be our Father. Just like Jesus, sabi ni Jesus, call God Father. That's why we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. O Lord, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Such a simple prayer teaching us, Lord, to truly invite the presence and manifestation of heaven while we are here on earth. So ito yung pinagpipray ko sa aking mga kapatiran, Panginoon, sa kaming mga anak-anakan pa at great-grandchildren na matuto kaming mga ina't ama kung paano sila palakihin na ang babasahin namin sa kanila at kukwento namin ay ang ginawa niyong mirakulo sa aming buhay, ang iyong pagmamahal, at ang tunay, ang Biblia, ang nawa ang talagang mag-guide sa kanila. Sa panahong ito, Panginoon, ang aming government, pinapalitan na ang curriculum, inaalis na ang mga kwento tungkol sa Biblia. But kaming mga anak mo, Lord, at sa pagsama-sama at pagtipon-tipon namin, ay tunay kaming maniniwala at tunay na aming gagamitin ay iyong salita. Didinggin namin ang iyong pagmamahal at lahat ng promisong sinabi niyo, alam naming kayo'y gagawa. Tunay na mahal namin kayo, Panginoon, at alam din namin tunay ninyo kaming mahal. So pinagpe-pray ko sa bawat sino man nakakarinig sa akin ngayon, na tanggapin ninyo ang biyayang pinramis ng Panginoon sa inyo. Ito ang panahon na para lahat tayo ang tanggapin ng buong buo ang salvation na binigay ng Jesus sa atin. Hindi kayo dapat maghirap. Kung talagang sisundan natin kung ang sinasabi ng Panginoon, dahil ang kagustuhan ng Panginoon tayo ay mabuhay ng masagana, mabuhay ng walang sakit, mabuhay tunay na overcomer sa Diablo, dahil ibinigay na niyang lahat ng blessing sa atin bago pa man tayo ipanganak. So, Lord Father, thank you very much sa promise mo. Sinabi mo sa amin na kami ay mabubuhay sa paniniwala sa inyong salita. Tunay ako nagpapasalamat, Panginoon, na ngayong gabi at hindi lamang sa ngayon at sa susunod na mga araw na magpapakita kayo ng gilas sa aking mga kaibigan, kapatiran, na talaga kayo ay nakikinig sa aming dasal at talagang kayo ay nakikita nyo ang puso namin. So, kung kanumang ang aming puso, Panginoon, continue to shape it according to the likeness and the image of your own heart, that each one of us will learn how to love you back, how to worship you, and how to bless you. Because, Lord Father, we want you to be blessed through our life. In the name of Jesus, we pray this, and everybody receive the blessing of the Lord God. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus.